labas nyo? Kasi nasa social media naman. yung notaryo. Para nang sa ganun ay... para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Ano yung pinag-usapan Di ba natin? doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma ron yung notaryo, merong doc number, page Yes. number, book number, series of yung year. Yes. Nakastampad pa yun eh. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po, pagkatapos, sir. yung sinasabi niya, yung notarial yung notarial details niya, hindi raw siya yun. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo. Saan niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya? Pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatayan natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Gutesa? Gutesa. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado. Nakapirma. Sana mapakita para malinaw. Pwede na si Gutesa ang pumirma niyan kasi sila nang gumawa lahat eh. Ayun, tapos may kasalanan diyan ang notarial kung sino man doon sa notarial office. Kung sino man. Bakit? Pat mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan. Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Halimbawa? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. pagkatapos ng isang buwan yan, o kung merong ganyan, i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwede. Yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganong gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw, sa ganong klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga gano'n, lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ng puwang. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Masasabihin ako, yung notarial register ng abogada na yan. Opo. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. Notarial register na ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nakatago pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. Opo. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay Menotaryo wala. Hindi. Doon na napunta eh. So, kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo. Wala rin diferensya yun, Sen. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo after na siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Hindi nyo kami ng konting background. Paano ba napunta sa inyo si Gutesa? Kasi parang ang dating, witness nyo eh. Pwede ba natin doon simulan, Sen? Kasi parang witness, Sen Dante Marcoleta. Parang hindi, narinig naman ninyo, buong Kapuluan, nakarinig ng... ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo siya sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad. Na ginawang ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko,
mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko umpisa ng aming session. Opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan nyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po ito? Lunes po ito? Martes? O this week lang po ito? Yung The day before. kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Kahapon. Thursday po kahapon. Kahapon. Yun po yung mula alas 9. Di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para, hindi, andito ako sa Senado, merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senate. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ang aking inaalala, para makabalik ka agad ako. Opo. So, tiningnan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan. Kasi yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Taga saan ka baka ako? Masbate. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol Region. Ngunit, po. ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo, halo yung Bisaya at Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na. Kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka ako, hindi ako magtatagal. Sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kung... Kasi drop lang So ito rin po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po yung tinutukoy. Nandun siya. Okay, Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman para hindi lang yung dinala nyo sa akin, walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya, pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na pansarili kong nagustuhan, yung pagbigyan niya sa akin, notaryado. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. May panahon pa naman silang kumuha o manap ng magnunotaryo. Umalis na ako noon. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro 8:30 para nandun ka na para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Webes yun. Okay, opo. So, yun ang pinagtapusan. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din sa akin. Hindi nyo rin expect na pupunta. Sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya Binasa ko naman O di... Sa akin, kung darating ka, okay. Kung hindi ka dumating, wala namang nawala sa akin. Diba? Dumating. Ayun. Tapos, pagdarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko na ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. At saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Kasi babasa ko na sa kanya Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo para bang kinotes ko daw yung... Kasi, kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa. Dahan-dahan kang magbasa. Kung ano yung nakasulat,
Yun Huwag lang. mong lalaktaw. Parang kasi meron kang hindi nababasa. Oo. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim, Kinapos. merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. kaya pala sabi niya- Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yon, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, Meron na nilaktawan niya na naman yung dalawang pahina, ay yung dalawang linya. Teka muna nga ako. Basahin mo ng maigi. Opo, oho. Oh. Alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka Na may hawak katabi din ko, ng kopya, oh. siguro si Senator Win, kasi may hawak kami binabasa. Eh. Oho. Sinusundan namin yung binabasa niya, di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Xerox Kaya copy. ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, baka ganun na nangyari. Oo. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, yan, magpalit muna tayo. Oho. Makita ko nga naman, putol yung... So lumalabas sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, saan ang lumalabas sa social media? TikTok, halos lahat. Na lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master Sergeant yun Gutesa. pong binigay niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yon sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. Opo. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Ayun, opo. Kaya alam po ni Senator Soto, ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Sayang naman. Kasi kung i-coach nyo, ang una magre-react yung may hawak ng affidavit. Oo. Di ba? Kasi Ayun. alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. At sabi ko dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Yung binabasa pala niya, may kulang pala sa gitna. Meron ho bang question? Halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi Ayun, 2 may linya yung kulang. nawawala eh. Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung sinasabi. Check po yan, nakarecord Kasi sa transcript. iba yung recorded eh. Yes po. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, Yun maski din sa yung record, ganun din. Yes. So, Basta ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Putol talaga eh. So, yun pala yun. O, yun ang una. Yes. O, ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung notaryo. Yung notaryo. yes. O, ganito. Yung si Orly ba? Orly Opo, Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, siya mismo pumunta doon sa ano Notary pangalan? public. Binalikan niya eh kasi nagkamali po yung pagkakatype yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24 kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. O sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na meron pong mali dito. Para siguro korekin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Eh. Yes po. Oo. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yon. Yung nakapangalan mismo mo doon. O sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon sa, kasi yung notaryo sa bandang baba, merong nakalagay doon, doc number, Opo. page number, Yes. book number, series of 2025. Paano niya makikita yung notarial register ng abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number may lalagay niyo, anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba siya sa TV direct? Kasi meron nga yan, lumabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli Oo, para para ma-explain malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direct, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Nasa, yung notaryo. Para nang sa ganun ay... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Ano yung pinag-uusapan Di ba natin? doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma ron yung notaryo, merong doc number, page Yes. number,
book number, Opo. series of yung year. Yes. Nakastampad pa yun eh. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po, Pagkatapos, Sen. yung sinasabi niya, yung notarial yung notarial details niya, hindi raw siya yon. Opo. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, itinatak niya doon sa mismong lugar na kung saan siya magnonotaryo. Saan niya kukunin yun kung hindi bibigay sa kanya? Pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siyang naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatayan natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Nung Gutesa. Gutesa? Oo. So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng pananagutan ng abogado. Nakapirma. Yun. Sana mapakita para malinaw. Sige po. Alam ko meron tayo yan eh. Habang hinahanap yun, Sige. ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of argument, na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa salaysay? Granting. Opo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa makatwid, kahit na walang notaryo yun, Okay. kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Kasi sumumpa siya doon eh. So, kung titingnan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling balido Yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yon, di ba? Tama po. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya nawala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Magkakaroon ng problema doon. Ayun. Kaya ako pinaulit sa kanya, ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Ito sa okay na raw. Ipakita natin sa telebisyon yung binabanggit o yung dokumento. Hindi, yung pinakahuling, yung huling pahina. Nandun yung... may pirma. Yan. Ilaki mo nga yun. Ayun, meron nakalagay doc number. Opo. Sinumpaan at nilagdaan, Hindi yung doc number nasa Doc baba. number 255. Doc number 255. Paano makukuha Page number paano 54. makukuha nung yung yung 255. number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Uh-huh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page number. Page 58 sabi niya yata. Book number. Ano ba yun? Hindi ko po maintindihan. Parang letter V. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n, at nakuha niya yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, meron dry seal yan. Or yung dry seal. Nakita niyo may dry seal? May dry seal. So, sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yun daw pong Kung pirma. sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Ayun. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan. Kasi sila nang gumawa lahat eh. Ayun. Tapos may kasalanan dyan ang notarial... kung sino man doon sa notarial office. Kung sino man. Bakit? Pat mo pinayagan
na mailagay lahat ang detalye na yan. Pakukuha ko yung kanyang notarial register. Pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Hindi si Gutesa. Hindi ba matatamper yun, Sen? Halimbawa? Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. pagkatapos Pag ng isang buwan yan, o merong ano yan, i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Ayun pala yun. Hindi po pwedeng, yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gustong kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganong gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw, sa ganong klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga ganon, lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ng puwang. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Opo. Pasasampin ako yung notarial register ng abogada na yan. Opo. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. O, notarial register na ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Nako, Oh. Mamumroblema pa pala yung petetsy na yun pagka nagkataon. Baka akala niya hindi siya subject to disciplinary action. Oho. Oo. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako, sinabi yung sandali yan, nakugub ang kanyang opisina, no? Oh, imposible naman yun. Imposible. At halimbawa, Sen, may nakapanood dyan at dyan din nagpanotaryo. Nako. At ipakita, dyan ka tumi nagpapanotaryo, yan talaga yung pumipirma. Yari yung Si loob Atty. niya. Talagang gagawin natin dyan, para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasampina natin. Ayun. Makikita mo, para ko nang nakita, tatama doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang, madali naman yun, 2025 eh. Pagka sinabing nawawala po bigla nawala. Si Bala na kayo gumawa ng conclusion. So, kabida natin, halimbawa, talagang yung pirma doon, kasi meron siyang pirma Kung hindi ba nakuha natin ng staff natin? Pagkaraniwan kasi yung mga staff, kasi kung minsan wala yung basta wala yung abogado mismo. Ano lang sa kanya, Viber mo nga sa akin lang, babasahin ko, kanyang gano'n. Pag binasa niya, okay naman sa kanya. O sige kanya, inotaryo mo. Pwede pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba Kasi kung minsan wala siya doon Hindi naman lagi maghapon yun, nakabantay doon sa kanyang notary. May bayad kasi yun Yes po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notaryo. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayang nating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, pero ang sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So, ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Di peki talaga, Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos nun, in-interpellate siya. Pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay notaryo wala. Hindi. Doon na napunta So, kaya yung curative effect nung nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawalan ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun ito merong committee Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo. Natapos po siya ng kanya pinanotaryo.
wala rin diferensya yun, Sen. Ano yan, natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after mo siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Wala namang problema kung panotaryo mo. Ayun pala ang ibig sabihin noon. Well, doon alam mo, hahanapan na lang ng ano. Diyan mo makikita. Hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Siguro siyang may kagagawan diyan eh. Ayun na nga po, lumalabas na yun. Wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buong loob mo, at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30, kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Ako naman, nagikipagsapalaran, kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating.